Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon yung pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla tungkol sa procedure o tungkol sa utos ng ombudsman na pinagsasubmit sila ng counter affidavit kaugnay sa isinampang reklamo ni Senator Amy Marcos sa ombudsman. Yung di umano'y alleged illegal arrest ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito, yung post ng ABS-CBN, basahin ko DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla questions the procedures of the Ombudsman but assures that he will file his counter affidavit on the arrest and transfer of ex-President Rodrigo Duterte to the ICC. So, pakinggan natin ang kanyang statement Kine-question niya yung procedure. Back to you, Secretary. Paano yung procedure naman, yung pag-aresto nila kay Tatay Digong? Clear talaga yung procedure ng ombudsman. Hindi clear. Anyway, still answer it. Parang hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. So ngayon, parang hindi na tumaas ang fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa akin. Hindi lang clear talaga yung procedure ng Hindi clear. Anyway, still answer it. Parang hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. So ngayon, parang hindi na tumaas ang fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa akin. Hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, still answer it. Parang hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. So ngayon, parang hindi na tumaas ang fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa akin. Okay, so hindi daw malinaw yung procedure ng ombudsman. Dati-dati daw merong fact-finding. Bakit ngayon diretso pinagsasubmit na sila ng counter affidavit? Okay? Ako, hindi naman ako abogado, kaya lang ito lang yung sariling opinion ko lang ito Bakit mabilis yung aksyon ng ombudsman? Dahil yung isinabmit ni Senator Amy bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, parang kumpleto na. Nakatatlong hearing sila So, sa tingin ko parang yun na yung fact-finding ng ombudsman. Pinag-aralan nila yung committee report na summarize na doon So, yung mga investigator ng ombudsman, dahil official document yun Senate hearing, committee report, these are official documents. Kahit nga si Attorney Kaufman sa ICC, sabi niya magagamit niya yung committee report ni Senator Amy at pinuringan niya si Senator Amy na thorough preparation, thorough everything. So, yun ang pagkakalam ko. Kaya diretso. So, si Secretary Boying naghanap ng tamang procedure. Ang tanong, kumusta naman yung procedure nila sa pag-aresto kay Tatay Digong? Yun lang, tanong lang. Magbasa tayo sa mga comments. Ramon Eugenio. It's better Secretary Remulla to address his statements before the office of the Ombudsman and not in public. Is he trying to get sympathy from the audience? If he thinks he is right, then lay your cards before the Ombudsman. Sabi nitong isa, fact-finding procedure, back to you, Secretary. Ivan Faith Gregorio, Department of Injustice, DOI. Lily Lopez, na back to you ang sunog. Now you're complaining about due process. Cele Galorio, Department of Injustice. Alan McGinn,
Department of Justice is a judicial court according to his own Rome Statute. He is the new court. Marimar, the real man behind PRRD's arrest. Okay, so malinaw po sa Rome Statute na kailangan ng competent, yung pag-aresto kay Tatay Digong dadaan sa competent judicial authority. Nang pagkaintindi ng karamihan, yung korte, judge, idadaan sa judge. According to Secretary Boying, sila na daw, DOJ, sila yung competent judicial authority. Paano naging judicial authority ang Department of Justice? Di ba under sila ng executive branch? Correct me if I'm wrong. So kung judicial competent authority, dapat under ng judiciary. Supreme Court, pababa, Court of Appeals, Regional Trial Court, Municipal Trial Court. Yun yung mga alam kong competent judicial authority na dapat idinaan doon si Tatay Digong para ma-review ng judge na yung warrant of arrest talagang tunay. Hindi dumaan dahil nandyan naman si DOJ Secretary Remulla, siya na yung competent judicial authority. Kaya, back to you, Secretary. Philip Gabriel Ona, due process ba ka mo? Back to you guys. Judge C. Asire, now you need fact-finding, pero yung pag-aresto nyo kay FPRRD ay nawala mang fact-finding, basta-basta na lang. Cecil Borromeo, ba't sa DOJ dinaan? Ikaw ang in charge sa DOJ. Pet Datur, hehehe, sabay, hindi clear. Yung kay Digong lang daw ang clear. Arek Maniwan, so now you are questioning the procedures. Karma hits back fast. Manuela Dorado, now you know ang mga procedures. Karma is real. Back to you, sir. Berge Intes, lay your hands to the ombudsman, not in public. Jesse Cruz, inapura po kasi ng ombudsman dahil malapit na mag-retire. Anyway, basta abangan natin ito. Saludo tayo sa ombudsman na inaksyonan kaagad. Kung magre-retire na siya by August, I don't know kung anong mangyari sa kasong ito. Basta at least gumugulong na yung gulong ng hustisya para kay Tatay Digong.